Breaking news! 17 Senator, handa umanong sumuporta kay Senator Loren Legarda bilang bagong Senate President. Ayon sa mga source umano ng Bilyonaryo News Channel, hindi bababa sa 17 na senador ang inaasahang susuporta kay Loren Legarda sa kanyang posibleng pagtakbo bilang bagong Senate President. Isang hakbang na maaaring maging makasaysayan sa 24-member of Senate. Batay sa ulat, lumiban umano si Legarda sa caucus na ipinatawag ni kasalukuyang Senate President Vicente Sotto, sa gitna ng usap-usapang maaari siyang mapatalsik sa pwesto. Isang source umano ang nagsabi na sa halip na dumalo sa caucus, nakipagpulong si Legarda kay Senadora Amy Marcos, na umano'y nag-alok sa kanya ng suporta sa pagkuha ng liderato ng Senado, kasama si Senator Alan Peter Cayetano. Dagdag pa rito, absent din umano sa majority meeting ang ilang senador na posibleng bahagi ng bagong alyansa na sina Mark Villar, Camille Villar, Pia Cayetano, Raffy Tulfo. Ang kanilang pagliban ay itinuturing ng ilang political observers bilang senyales ng posibleng realignment sa Senado. Kung tuluyang makakakuha ng 17 na boto si Legarda, sapat ito upang maagaw ang liderato mula kay Sotto at magbukas ng bagong yugto sa pamumuno ng Senado. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga senador, ngunit patuloy na umiinit ang espekulasyon sa posibleng power shift sa mataas na kapulungan. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. All eyes sa Senado kanina dahil sa umano'y kudeta. Si Senator Loren ang target umanong iupo kapalit ni SP Sotto. Umuugong na naman ang balasahan sa liderato ng Senado ngayong araw matapos sumingaw kagabi ang draft report ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Pero ang kudeta naudlot umano. Yan ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa Senado. Hannah, ang daming nangyayari dyan. Ano na ang latest? Corina, nadiskaril na nga ang planong pagpapalit liderato rito sa Senado. Una nang natuklasan ng BNC na minamataan si Senador Loren Legarda bilang bagong Senate President na papalit umano kay Senador Tito Sotto. At bukod pa kasi sa 9 minority members, nag-commit din daw ng suporta sina Senador Pia Cayetano, Camille at Mark Villar at JV Ejercito sa Senadora. At kasunod yan, nung mga issue nga na lumitaw sa draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na umuga sa Senate leadership. Pinakakasuhan ng Senate Blue Ribbon Committee ang ilang mga mambabatas na dawit sa flood control scandal. Kinumpirma ni Blue Ribbon Chair at Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may draft partial committee report na sila tungkol dito. Kasama sa mga pinakakasuhan ng plunder at graft, sina incumbent Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Cheese Escudero. Lumitaw ang pangalan ng 3 senador sa scandal dahil sa mga paratang na may porsyento sila sa DPWH infra projects. Hindi rin lusot sa komite sina dating Representatives Zal Dico at Mitch Kahayon Uy at dating Senador Bong Revilla na ngayon nasa kustodiya na ng mga otoridad. Kasunod yan ang na-leak na draft ng nasabing report kagabi sa Senate media na hindi pa raw opisyal ayon kay Lacson. Kailangan kasing maaprubahan muna ito ng mga senador, kaya binawi muna ng 3 sa kanila ang kanilang signatures kagabi na sina JV Ejercito, Win Gatchalian at Majority Leader Mig Zubiri. Base sa na-leak na dokumento, pinakakasuhan din sina dating DepEd Undersecretary Trigiv Olaivar, businessman Maynard Mu at iba pang mga idinawit noon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Pero wala sa listahan si former House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Lacson, nakakategorize kasi ang rekomendasyon ng mga isasampang kaso base sa mga naging salaysay sa Blue Ribbon at kung may kalakip itong mga ebidensya. Because their names were mentioned, will be mentioned at the commission floor. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry.
Sa gitna ng kagustuhan ng Blue Ribbon na makasuhan ang ilang senador, tila nanganganib naman ang liderato ng Senado. If it will cost his Senate presidency, that's part of the game, ano? Kung because of a mere committee report na nag-participate naman din sila, ayaw na sila at tatanggalin na ng Senate President, no? I will take responsibility somehow. Pero nanindigan si Lacson na hindi niya hahayaang may kumontra sa Blue Ribbon Report dahil tugma ito sa mga nangyayari ngayon sa flood control scandal. Lahat kasi ng ongoing case build-up at mga naging preliminary investigation galing din sa investigasyon ng Blue Ribbon. Maski patanggalin yung pangalan nila sa recommended for filing of criminal and administrative, pinapayra na nga sila. Yun ang yun sa akin, that's the sensible part of it. Kung hindi namin recommend, inibisigan na nga. Isa naman kami lulugar nun, di ba? Para naman kaming ewan. Kailangan ng partial committee report ng at least 11 signatures bago maging opisyal at maipresenta sa plenaryo. Sa huling monitoring, 4 pa lang daw ang pumipirma rito na sina Lacson, Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Corina, umugong din ang impormasyon kanina na posible raw lumitaw itong si Senador Bato de la Rosa sa Senado dahil nga doon sa mga report na kudeta na ayon sa ating source ay nasa kanyang sasakyan daw kanina outside the Senate premises kaninang hapon yan, pero hindi pa ito kinukumpirma ng kampo ni de la Rosa at kung ating matatandaan siya ay bahagi ng Senate minority at magiging relevant kung sakali ang kanyang boto sakaling nagpalit nga ng liderato dito sa Senado. At kanina, Corina, kapansin-pansin yung mahabang break ng Senate session ngayong hapon at kung sakaling ang natuloy itong Senate coup, si Soto yung pangalawang senador kung sakali na may pinaka maiksing leadership sa higher chamber dahil ayon sa Senate records, si dating Senador Quintin Paredes ang may pinaka maiksing stint bilang Senate Chief na noong 1950s ay namalagi lang sa kanyang posisyon ng humigit kumulang 6 na linggo. At bago natapos itong Senate session kanina, umakyat itong si Senador Loren Legarda sa rostrum para mag-preside bago matapos o isuspend itong Senate session at pabirong tawag sa kanya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ay Madam President. Pero kalaunay, kinlarify naman ni Legarda na ito raw ay dahil siya lang ay presiding officer at hindi na nga natuloy itong Senate coup. Corina. So, okay, mula dyan, balikan muna natin, Hana, no, yung partial draft report ng Blue Ribbon na breaking news kahapon. Sinabi mo kasi na may mga bumawi ng kanilang mga pirma. Nakita natin ang sulat ni Senador Mig Zubiri na 3 silang nagba-back out sa kanilang pirma. Ano ba ang ibig sabihin nun? Pumirma na sila na pwede nang irekomenda ang pagkakaso sa mga pangalang binanggit natin kahapon. Tapos bigla nilang binawi. Yes, Corina, tama yung signatures and yung senators that you mentioned na binawi yung kanilang mga pirma. Sabi nila, hihintayin kasi nila itong other senators to check itong draft report at kalaunay sinabi nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chair na ito ay nananatiling draft at leaked draft ito ayon kay Soto dahil today dapat ito i-discuss among the senators kaya hindi napilitan kaya ni-report natin na bumawi or binawi ng 3 senador na ito yung kanilang mga pirma. At to clarify, no, kanina dapat i-discuss yung draft partial committee report ng Blue Ribbon sa caucus ngayong hapon. Hinintay natin and then eventually it led to talks of an alleged Senate coup. Corina. Okay, kailangan ba lahat ng BRC o Blue Ribbon Committee members pirmahan yung report? Kasi kung bibilangin mo lahat ng mga nandun pa rin ang pirma, plus yung 3 na umatras, di 7 sila. Tama ba? Pero kailangan daw Corina, ng 11. Okay. Yes. Ayon sa Senate rules, no, kailangan more than 10 yung pumirma, which is 11.
doon sa partial committee report dahil yung members kasi ng Blue Ribbon ay 17 plus 3 ex-officio members, so that's 20. Kailangan ng 11 signatures at so far wala pang update doon sa kung nadagdagan bang itong mga pumirma dahil nananatili ngang sina Senators Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan and Bam Aquino yung pumirma kasama si Lacson doon sa draft. Corina. Ayun, okay. So may leak kaya lumabas yung mga pangalan. Okay. Bakit nga ba naudlot itong Senate? Bakit na naman nila gustong palitan si Senador Tito Soto? Dahil ba marami sa Corina, kanila, that's the dahil ba marami sa kanila ay nasasangkot ngayon sa flood control scandal? Corina, that's the very same question we asked Senate President Tito Soto kanina kung ito bang attempt di umano ng minority to do this coup this afternoon ay dahil ba doon sa lumitaw na Senate Blue Ribbon partial draft report nila tungkol nga sa flood control scandal. At sabi niya mas maganda raw na kausapin na lang itong minority. But before that, ayon sa ating mga source, bukod nga doon sa lumitaw na report, ay kinakailangan kasi, Corina, na yung mga pabor sa isang Senate coup ay maging physically present doon sa Senate plenary kanina. Pero nung nagsesesyon na, hindi kumpleto itong mga miyembro ng Senado na di umano'y in support of Senator Loren Legarda. At kalaunay, mga a few minutes before nag-suspend itong session, lumitaw naman ang isang photo na pinost ni Senator Kiko Pangilinan na di umano'y may power sharing na nangyari dito sa Senado kung saan kasama pa rin ni Senate President Tito Soto si Legarda doon sa selfie at yung iba pang mga miyembro ng majority. At nang tanungin natin kung ano bang ibig sabihin ng power sharing, ang sabi niya ay biro lang daw yon at so far solid ang majority block. Corina. Okay, so definitely walang pinag-uusapang power sharing at itong sinasabing naudlot na pagpapalit ng liderato sa Senado, is that temporary or nagbabadya pa rin o permanente? Corina, sabi ni Soto, posibleng next week wala na raw ganitong usapin ulit, and he remains in high spirits when asked kung kamusta ba siya, ano yung nararamdaman niya ngayong may posibleng Senate coup nga at umuugong na mga balita tungkol sa pagpapalit liderato. Sabi niya, sana, hopefully or most likely next week ay hindi na raw ito pag-uusapan. At regardless of what happens, he said willing siyang mag-take ng anumang posisyon dito sa Senado at kahit minority leader, majority leader, or Senate President man, ay tatanggapin niya raw ito. Sorry, so far on the part of the yeah. Senate Go ahead. Yes, so far on the part of the Senate minority, wala pang kumpirmasyon kung totoo ba itong kudeta. Pero kanina, itong mga na-mention nating pangalan na di umano'y in support of the coup, sina Cayetano, sina Marcoleta at iba pa, ay nakitang nagpupulong bago ang Senate session. Corina. Huling tanong na lamang, ulitin ko lang, sorry, I just didn't get it the first time. Bakit nga ba umatras yung tatlo sa kanilang pirma? Corina, they needed to wait for the final draft of the report. When we asked Senator J.V. Ejercito earlier, sinabi niya na hindi pa nga final at kailangan pa nga kasing pag-usapan itong draft among the senators at leaked document kasi yon. Hindi pa ito yung kumpirmadong partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. At to emphasize that committee report contains the recommendation of the filing of charges against incumbent and former lawmakers at ilan dyan ay kasamahan nila dito sa Senado. Corina. Bakit kaya pumirma sila in the first place? At kung kayo naman ang tatanungin mga kababayan, ano kaya ang inyong reaksyon at komento sa balitang ito? Please comment down below at huwag na rin kalimutang i-like at share ang ating video. Thank you for watching.